So isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin ang ating topic ngayon sa book Daniel chapter 8. So ito ay isang mahalagang pangitain ni Prophet Daniel dahil pinatutukuyan nito ang mga nakatakdang mangyari sa hinaharap o sasapitin ng bawat nilalang ng Diyos sa panghuling araw. So sa pangitain ni Daniel, nakakita siya ng barakong tupa na nakatayo sa tabi ng ilog. Mayroon itong dalawang mahabang sungay, pero mas mahaba ang isang sungay nito. Nanuwag ito kahit saan mang lugar. Walang ibang hayop na nakapigil sa kanya at wala ring makatakas. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging makapangyarihan siya. Pero dumating ang isang kambing mula sa kanluran, umikot ito sa buong mundo na hindi sumasayad ang paa sa lupa. At sobrang bilis nito. Mayroon siyang kakaibang sungay sa gitna ng kanyang mga mata. Pinabagsak niya ang tupang may dalawang sungay. Hindi niya tinigilan ang pagsuwag ang tupa hanggang sa naputol ang dalawang sungay nito. Naging makapangyarihan pa ang kambing, pero nang nasa sukdulan na ang kapangyarihan niya, nabali ang kanyang sungay. Kapalit nito ay may tumubong 4 na pambihirang sungay na nakatutok sa 4 na direksyon ng mundo. So, ang isa sa kanila ay tinubuan ng isang maliit na sungay. Naging makapangyarihan itong sungay na sa timog, sa silangan, hanggang sa magandang lupain ng Israel. Lalo pa siyang naging makapangyarihan hanggang sa kalangitan at pinabagsak niya sa lupa ang ilang mga nilalang sa langit at sa mga bituin. At tinapak-tapakan niya ang mga iyon. Itinuring niya ang kanyang sarili na higit na makapangyarihan kaysa sa pinuno ng mga nilalang sa langit. Pinatigil niya ang araw-araw na paghahandog sa templo ng Diyos at nilapastangan niya ang templo. Sa ginawa niya iyon, ipinasakop sa kanya ang mga nilalang sa langit at ang araw-araw na paghahandog. Binaliwala niya ang katotohanan at nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. So ito po yung maliit na horn, ito po yung code word for Greek na si King Antiochus sa 4th Epiphanes. So yung yung vision ni Daniel, tinutukoy niya po itong hari ng Gresya na nag-oppress po sa Jewish people before Christ po. So pinatigil niya yung Jewish customs such as circumcision, yung Jewish monthly lunar celebration sa calendar nila, yung dietary restriction, and yung Sabbath observance. At kinuha rin po niya yung Torah scroll. Ito po yung holiest object para sa mga Jews kasi nandito po yung 5 books of Hebrew Bible. So, ano po ito, tinuturing na malaki talagang kasalanan. So, nag-build din po siya ng altar ni Zeus sa templo. So, abomination of desolation yung tawag sa ginawa niya. Kasuklam-suklam po ang ginawa niya. So, ito po yung one of Jesus Christ's warning to His disciple and to us today. Kinuha ito directly from the book of Daniel na tinatawag the end times. Abomination of desolation. Ayun po, kung saan na itayo sa holy place yung kasuklam-suklam na bagay. So, it happened before and it will happen again in the future. Sabi sa Mateo 24:15, nagsalita si Prophet Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. So today we find ourselves living in the end times kung saan marami sa mga prophecy ang natupad na at patuloy pang natutupad. So ang mga salita po ng Diyos ay naisulat for our own benefit. Tinuturo nito ang tamang landas na dapat nating tahakin patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po binabasa natin ito. Pero maraming Kristiyano ngayon kasi walang panahon magbasa, magbuklat ng Biblia. Kaya marami yung naliligaw, maraming makikitid ang isip, maraming tikumang palad sa pagkakaloob, maraming self-centered. Kasi ang Bible, tinuturuan po tayo nitong maging God-centered. Kaya kapag ang isang tao hindi niya po ito nababasa, nandun po yung makikita talaga sa kanya yung selfishness, di ba po? Yung hanggang maraming taon na Kristiyano pero madamot pa rin, hindi pa rin marunong magsakripisyo, hindi niya inuuna si God sa kanyang buhay. So, ang title ko po ngayon is Hanggang Kailan. So, sabi po sa verse 13, narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtatanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog
ang paglapastangan sa templo na magiging dahilan para pabayaan ito, at ang pagyurak sa mga nilalang sa langit. Sumagot ang isa, ito'y mangyayari sa loob ng 2,300 na umaga at gabi. At pagkatapos ay nilinisin ang templo. So, ito po talaga yung end times, nakatakda na po itong mangyari. At wala pong makakapigil dito. Unti-unti nang nagaganap yung nakasaad sa propesiya. Sa iba't ibang sulok ng mundo, nandun na yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng tao na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. So, imagine po natin yung setup na nandun si Prophet Daniel, nakita niya po lahat to. Sabi sa verse 27, Then Daniel was overcome and lay sick for several days. Afterward, I got up and performed my duties for the king, but I was greatly troubled by the vision and could not understand it. So, ano po ba yung tinuturo sa atin dito? So, kahit na nakatakda na po yung nangyari, pinaalam po sa atin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng pagbabago sa bawat isa. No? Kailangan po magkaroon po talaga tayo ng heart for the lost. So, kailangan meron po tayong pagmamahal sa kapwa natin. Una sa lahat sa Panginoon, pangalawa sa sarili po natin at sa ating kapwa. So, laging papasok yung love God first. Dahil pag inunan natin mahalin ng Diyos, He will guide us into the right path. Mawawala tayo dun sa pagkakaligaw natin. Di ba tayo po dati, di ba, sa isang kata, once we were lost, but now we are found. Nakita na natin yung tamang dapat nating tahakin. Para dapat nating sundin to, para tayo naman ang gagamitin ni Lord para sa mga ibang naliligaw. So, kasi yung puso ng Diyos nasa humanity po. At kaya nga po ni-reveal sa Ezekiel 33:10, sabi po doon, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked to turn from the wicked ways, yung pamumuhay nila at manumbalik sa Panginoong Diyos. Lagi po tayong tinatawag ng Panginoon, pabalik lagi sa Kanya. At itong mga warning na ito, pinaalam niya sa atin to para magkaroon pa tayo ng pagkakataon, bumalik tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng puso para sa mga ligaw na kaluluwa. So, letter B, get up and prepare for action. Matatagpuan naman po natin ito sa Jeremiah 1:17. Sabi doon, get up and prepare for action. Go out and tell them everything I tell you to say. Do not be afraid of them, or I will make you look foolish in front of them. Kahit na minsan, katulad ni Prophet Daniel, di ba, nanghina po siya doon sa mga nakita niya na mangyayari. Pero after ng mga ilang araw, pinilit niyang tumayo. Tumayo po siya at para maging may gawin, maging makabuluhan yung buhay niya, na sundin niya yung purpose na itinalaga ng Panginoon para sa kanya. Sa atin din po ganun. Minsan na nangihina po tayo, minsan may dinadaanan po tayo mga problema. Kahit na ito po, alam natin yung mangyayari in the future, hindi po tayo mabubuhay sa takot. Kailangan po, get up and prepare for action. Gawin natin kung ano yung pinapasabi at pinapagawa ng Panginoong Diyos. Kung hindi, sabi, I will make you look foolish in front of them. Magbumukha po tayong katanga-tanga kung hindi po natin susundin ang pinapagawa po sa atin ng Panginoon. And letter C, perform our duties to God. So, ano po ba yung mga duties natin sa Panginoon? Matatagpuan po natin to sa Ecclesiastes 12:13-14. Una sa lahat, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, dapat po laging nandun yung banal na pagkatakot natin sa Panginoon, paggalang sa Kanyang kabanalan, yung pagbibigay ng complete reverence and honor para sa Kanya, pamumuhay ng matuwid para sa Kanya. So, Matthew 28:18-20, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, let us prepare ourselves to go out and preach. Hindi lang lagi po tayong nasa comfort zone po natin. Kailangan may magawa po natin ito, na talagang lalabos po tayo, sasadyain po natin yung mga tao at papangaral po natin ang salita ng Panginoong Diyos. So, ready na po ba kayo? Mag-go out for evangelism. Hindi pa po natin nagagawa yun. Yung sama-sama po tayo, kasama po yung mga pastor natin, na talagang mangaral tayo sa isang lugar na buo po tayo. Yun po. And then sa Matthew 10:7, as you go and preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So let us ask
God for the anointing of the Holy Spirit. Only then kasi mapupukaw po natin yung damdamin, yung mga kaluluwang aabutin natin. Without the anointing, nagpapagod lang po tayo. Kahit na ano pang activity yung gawin natin, ano pang pagbibigay ng bagay, makakadulot tayo ng happiness, pero panandalian lang po yun. Without the move of the Holy Spirit, wala tayong mararating. Let us pray na maging anointed messenger tayo ni Lord. Now when we say, the kingdom of heaven is at hand, people will listen and people will go back to God and they will turn away dun sa mga masasamang gawain nila. So kailangan po talaga yung maramdaman ng tao, yung power ng Panginoon na nagmamanifest po sa atin, yung glory niya po, yung light niya po, nakikita po sa atin. Kasi kung wala po yung makikita ng tao, hindi po talaga, hindi po tayo makakawin ng soul. Kasi po ngayon, talagang kailangan ng tao yung makita yung paggalaw ng Panginoon sa bawat buhay po natin para makapag-win po tayo. Then Mark 10:43, but it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant. So dapat nandun po talaga yung paglilingkod natin sa kapwa po natin. Huwag po tayong laging magpiprima doon at hihintayin na tayo ang pagsilbihan. Bawat lugar po na pupuntahan natin, kumilos po tayo at magpusa po tayo na magsilbi po tayo. Kasi doon po talaga tayo tinawag. Makikita kang tunay na alagad ng Panginoong Diyos kung ikaw ay nagsisilbi. So Matthew 22:36-40, love God before self and before others. Yun nga po, yung unahin natin ng Panginoong Diyos. Worship God, yung pray and fast, and let us intercede for others. Nawa po, may natutunan po kayo sa aking maikling na katuruan at pagpalain po kayo patuloy ng Panginoon. God bless po.